babalikan ko. Ako sa nasa 6, dito naman. Ay, mga idol ko. Oh! Tangin ang tigas ng mukha. Ano po? Ang tigas ng mukha mo. Bakit yan? Parang dumating. Nagutom na ako kakaintay sa inyo. Yabang nakatay. Busog ka na, Brad ah. Panis. Grab ba naman ako? Kala ko walang parking. Ako, dala ko yung ano ko eh. Dala ko yung 550cc fully paid. Uy, fully paid. With 50,000 tambucho. Uy, lakas. Dito ka bumibili oh. Oh. Hotdog, 50 pesos. Dala. Dito tayo mga bossing. Dito tayo sa Henares Center. Ngayon po ang start ng officially start ng kampanya. Ngayon po ang proclamation rally ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Pasig. Napakarami na punta tao sa loob. The show will start at exactly 5 p.m. until 8. Siyempre, marami na lang yung mga tao mga bossing. Yan. Diba? Ako naman una magsalita kasi bago pa tayo ikulong ng Kongreso. At least makapagsalita muna tayo sa proclamation rally. Sobrang importante nitong araw na to, naniniwala pa.
Anong number ni Pastor Apollo Kibuloy? 53. Alam niyo mga bossing, pinagbuklod-buklod tayo ng pagkakataon ngayon. Wala noong siege hanggang ngayon, magkakasama pa rin tayo. Hindi mamaya pag tinawag ako. Hindi nila nasira ang spirit ng mga KOJC. Paano ba ilapit to? Naniniwala ba kayo na nangyari ang lahat ng yan dahil scripted na? Napakaganda ng naidulot. Sa totoo lang noong ating pagsasama-sama kasi nakita natin noong 16-day siege kung sino talaga yung mga kakampi natin, nakita natin kung sino talaga yung mga kalaban natin. At maraming mga pinagkatiwalaan si Pastor Apollo Kibuloy na iniwanan siya sa ere, pero tayo iniwanan pa natin siya sa ere. Dapat bang tumakbo si Pastor Apollo Kibuloy? Alam niyo mga boss, ang isang nakita nating masasabing mali, which is tama pa din naman, yung pagiging magkaibigan ni Pastor Apollo Kibuloy at ni Pangulong Duterte. Pero kung nakita natin, alam natin yung istorya na kahit kailanman si Pastor Apollo Kibuloy hindi pinagkanulo si Pangulong Duterte. Kahit na anong pagkikipit kay Pastor Apollo Kibuloy, kahit anong pagpapahirap kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi niya pinagkanulo si Pangulong Duterte. Kasi naniniwala tayo na si Pangulong Duterte para sa bayan. So kapag hindi mo pinagkanulo si Pangulong Duterte, hindi mo pinagkakanulo ang bayang Pilipinas, tama ba? Bakit ba natin iboboto si Pastor Apollo Kibuloy? Kilala si Pastor Apollo Kibuloy sa buong mundo bilang isang pinantropo, bilang isang magaling na pastor, bilang isang successful na pastor, at nakilala ang KOJC bilang isang successful na simbahan at relihiyon. Pero hindi nila alam na bago mangyari ang lahat ng yan, si Pastor Apollo Kibuloy lived among us. Ibig sabihin, kasama natin si Pastor Apollo Kibuloy sa ibaba. Namuhay si Pastor Apollo Kibuloy ng sobrang baba. Coming from a humble beginnings, naging ganito kaunlad in less than 40 years. Proud ba kayo? Ready na ba ang mga taga-KOJC na tulungan? Ready na ba ang mga taga-KOJC na tulungan ng Pilipinas? Ang tanong, ready na ba ang Pilipinas sa disiplina na ipapatupad ni Pastor Apollo Kibuloy? Yun ang malaking tanong. Pero katulad ng sinasabi ko si Pastor Apollo Kibuloy, alam niya kung ano yung problema ng bayan natin. Kasi nasolusyonan niya yung lahat on his own. Merong kakulangan noong unang mga panahon ng inyong samahan, ng inyong simbahan. Marami ang kakulangan. Kakulangan sa pera, kakulangan sa mga bagay para kayo ay umunlad. Pero dahil magaling ang inyong leader, tingnan nyo naman kung nasaan na kayo ngayon. Ilang piraso lang kayo, nagsimula kayo sa Davao, nag-iilang piraso lang. After close to 40 years, mantakin mo buong mundo, kilalang kilala na kayo, buong mundo kumano. Lahat ng
yan ay hindi magiging posible kung hindi dahil magaling ang leader na si Pastor Apollo. Naniniwala ko. Kaya mga bossing, ipakita natin sa buong mundo na kailangan natin ng Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Ang isinusulong po ni Pastor Apollo Kibuloy ay zero corruption. Yan po ang numero 1 problema ng bayang Pilipinas. Napakaraming resources ng Pilipinas. Kung mapapansin ninyo, tayo lang yata sa buong mundo yung sinakop ng iba't ibang lahi dahil napakaganda ng Pilipinas. Ngayon, aanin naman natin yung ganda ng Pilipinas kung puro magdanakaw naman yung inuupo natin sa kapatid. Magdanakaw ba si Pastor Kibuloy? Masamang tao ba si Pastor Kibuloy? Bakit siya ngayon ang nakakulong samantalang yung mga kriminal, mga magnanakaw? Oo nga! Kaya kami mga banateros lang dito dahil sa prinsipyo. Dati rin kaming mga kritiko ni Pastor Apollo Kibuloy. Dati rin kaming kritiko ng Kingdom of Jesus Christ. Pero dahil si Pastor Apollo Kibuloy, napakagaling na leader, hinarap niya kami. Kasi ganun ang leader. Ganun ang magaling na pinuno. Humaharap, nakikinig. Yung mga leader ba natin ngayon humaharap? Yung mga leaders ba natin ngayon nakikinig? Alam ninyo mga boss, ang utak komunista, yung lagi na lang sila yung tama. Na kahit meron namang batas, hindi nila susundin yung batas. Kasi nga mga komunista ang isip, laging sila ang tama. Bago pa man na magkaroon ng interes si Pastor Apollo Kibuloy sa politika, matagal na siyang tumutulong sa bayang Pilipinas. Alam niyo ba yun? Presidente si Pangulong Duterte at si Pastor Apollo Kibuloy yung nagsilbing kanyang spiritual advisor. Halos lahat humihinig ng posisyon kay Pangulong Duterte. Pero si Pastor Apollo Kibuloy, sa kabila ng dami ng kanyang naitulong, sa kabila ng laki ng kanyang ginastos para sa nation building, kahit isang posisyon hindi yan, or pabor, hindi yan humingi kay Pangulong Duterte. Kasi si Pastor Apollo Kibuloy, nagbibigay ng biyaya at tulong, hindi humingi ng tulong. Sa pagbibigay ng tulong ni Pastor Apollo Kibuloy, nakita niya yung problema talaga ng bayang Pilipinas. Na kahit bigay ka ng bigay, hindi mo pala nasusolusyonan yung problema talaga. Katulad din yan ng ayuda. Kahit gaano karami yung ayudang ibigay natin, hindi natin nasusolve yung problema. Na kay Pastor Apollo Kibuloy na ang halos lahat. Nasa kanya na yung stability spiritually, financially. Pero wala si Pastor Apollo Kibuloy, no power para makagawa ng mga batas para sa Pilipinas na magiging kapaki-pakinabang para sa ating lahat.
hindi makukumpleto ang lahat ng yun kung hindi mananalo si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Pastor Apollo sa Senado! Naniniwala ba kayo na kapag nanalo si Pastor Apollo Kibuloy, magbabago ang kilos ng hawak ng mga politiko? Kasi nakita naman natin yan ang pamumuno ni Pangulong Duterte. Nagbago lahat. Lahat bumait. Lahat natakot. Pero hindi lahat naging disiplinado. At yun yung brand ng politika na gustong iparamdam sa atin ni Pastor Apollo Kibuloy, yung disiplina. Kaya noong siege, noong 16-day siege mga bossing, kitang-kita ng buong mundo kung anong klaseng leader si Pastor Apollo Kibuloy. At doon napagtibay yung katagang kung ano ang puno, siya rin ang una. Itataya ng Banateros ang aming mga sarili. Actually, nagsalita na nga si Banat Bay na itataya niya pati yung aming mga channels para kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagsasuffer si Pastor Apollo Kibuloy ngayon dahil sa politika. Ang nananahimik na Kingdom of Jesus Christ ay binalasukas ng politika. Binalahura nila pati yung simbahan. Binalahura nila yung holy grounds ng Kingdom of Jesus Christ. Pati yung eskwelahan, sinira nila. Pero nakikita ko si Pastor Apollo Kibuloy, hindi siya yung taong nagtatanim ng galit at sama ng loob. Bagkus, dahil sa mga experiences na yun, nabuo yung kanyang kagustuhan na tumulong sa bayan beyond sa pagtulong kapag may kalamidad, sa pagsawata sa mga komunista. Ipinapahiram niya yung kanyang sarili para magkaroon tayo ng kapanatagan, magkaroon tayo ng gobyernong hindi kawatan, at bumalik, panumbalik yung tiwala ng mga Pilipino sa mga politiko. May napipintong impeachment kay VP Sara. Actually, impeach na si VP Sara sa Kongreso. Papayag ba kayo na ma-impeach si VP Sara? Kung hindi kayo pumapayag, double time tayo. Kailangan lahat ng mga kandidato ng PDP laban at saka mga guest candidate ng PDP laban, ikandidato natin. Kasi kahit gano'ng magaling si Pastor Apollo Kibuloy, hindi niya kayang gawin mag-isa lahat ng vision niya. Kailangan niya ng mga kasama na maaasahan at magsusulong noong 70 plus na panukalang nagawa na niya. Imagine, hindi pa man siya nauupo bilang senador, may mga nagawa na siyang batas. Pastor Apollo sa Senado! Ilalatag na lang natin. Sa Senado! Pastor Apollo! Ilalatag na lang natin mga pusing. Nandiyan dyan na, ready na. Ipapanalo na lang natin siya. Hindi magsasayang si Pastor Apollo Kibuloy ng kahit isang minuto sa kanyang paninilbihan. Mantakin mo, sinong politiko ang tumatakbo ngayon bilang senador o kahit na anong posisyon sa gobyerno
ang may resibo katulad ni Pastor Apollo Kibuloy? Sinong politiko ang nangako na ibibigay niya pati yung kanyang sweldo Wala! para ibalik sa taong bayan? Sinong kandidato ang nangangako ng zero corruption? Wala! Si Pastor Apollo Kibuloy lang yan. Kahit isa, nakarating na ako sa mga properties ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika, sa Hong Kong, sa Japan. Kahit isang property, walang nakapangalan kay Pastor Apollo. Meron bang corrupt na tao na gano'n? Meron bang abusadong tao na gano'n? Nabalitaan natin yung nangyari sa Amerika. Kasi yan ang lagi nilang sasabihin yung mga kaso sa Amerika. Amerika na mismo ang umamin na politically ginamit nila yung kanilang Department of Justice at saka FBI para sikilin, kibitin yung mga religious organizations sa Amerika. At unti-unti, nadidismiss na yung mga kaso. At naniniwala tayo na dito sa Pilipinas, mangyayari na din yun soon. Gusto nyo na bang makasama si Pastor Kibuloy? Gusto nyo na bang makasama si Pastor lumibot sa buong Pilipinas? Magdasal tayo na sana i-guide ng Panginoon yung umahawak ng mga kaso niya na magdesisyon ng tao. Panalangin natin yan mga kaso. Again, zero corruption kung naglungsad si PRD ng war on drugs. Ang audio kasi sa Zoom eh. Si Pastor Kibuloy maglulunsad ng war on corruption. Tumatakot sa cameraman, pasok sa Zoom. Kaya nagreklamo lahat ang nasa Zoom. Paano yun? Kasama ba niya kayo dun? Pinipigilan tayo actually na mag-gather. At sa mga panahon ngayon, ang lakas natin, lakas ng boses natin, nasa social media na. Kaya nga yung mga vloggers na medyo critical sa kanila at matatalinong napapansin lahat ng mga ginagawa nila, pilit nilang pinatatahimik. Kaya lahat naman, sino ba dito ang walang Facebook? At saka walang mga YouTube, walang mga TikTok, halos lahat eh. Willing ba kayong ipahiram yan kay Pastor Apollo Kibuloy? Willing ba kayong magkalat ang mga totoong balita? Kayo ba ay tumatangkilik ng peking balita? Kasi sinasabi nila, peke daw yung mga ibinabalita natin. Gamitin natin yung ating mga social media. Ang totoong people power, mga bossing nasa social media. Nakatutok dyan sa social media ang mga taga-gobyerno, mabait at mabuti. Dahil din sa social media, nabibisto natin yung mga kabulastugan nila. Napakapalad natin mga boss dahil merong social media, hindi katulad noong araw. Kaya gamitin natin ng tama yung social media. Wala po talaga akong kasabihin. Hindi ho, wala pero talaga. Galing pa po kasi ako ng Japan. Meron po talaga ako negosyo doon. Dapat matagal pa po ako bago umuwi pagtapos ng Congress. Parang hindi na tayo magulong. Kaya lang po, nung sinabi ng Mang Mahana na meron tayong proclamation kay Pastor Kibuloy. Kung sabi ko, hindi pwedeng wala ako doon. Kailangan natin tayo. Kansilitin lahat para kay Pastor Kibuloy. Diba? Ito na yung pagkakataon na yun eh.
Pero siyempre, tulad na sinabi ko, wala akong sasabihin. Mamimigay na lang tayo. Okay lang ba mamigay? Hindi naman ako kandidato eh. At saka sombrero lang naman po. Chotomate ko na sa'yo. Dito, tirahan muna natin dito. Dito. Para dito, tirahan nga natin kung sino yung malakas ang sigawan. Pinapagod niyo si J. Guevara, oh. Dito kaya? Malakas kaya dito? Sabay-sabay! Keyboard! 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 Sa likod! Sa likod! Keyboard! Hoy! Hoy! Maraming salamat po. Ubus ko na ba? Debut lang yun. Sige po, mag-iwala ako ng konting mensahe. Alam niyo po, nung nandito po ako, nag-iisip ako po nung sasabihin ko sa inyo, isa lang ang naalala ko, nakausap po natin si Pastor Kibuloy nitong mga nakaraang araw. At alam nyo, hindi lamang po ako nakumbinsi na dapat siyang maging senador. Pero nakumbinsi ako na dapat maging Pangulo ito. Ito ang taong napakatalino. Pero marami naman matalino dyan eh. Si Chis Escudero, matalino din yan, di ba? Oh. Sino pa? Yung mga nagmamagaling na abogado dyan, matalino rin. Pero si Pastor Kibuloy, hindi lang matalino. Sobra ang puso niya sa mamamayang Pilipino. Sobrang matulungin. Di ba po? Kitang-kita natin ang lahat ng ginawa niya. Hindi pa po siya ganito ha, opisyal. Di ba? Pero ang dami na po niyang ginawa. Hindi lamang po para sa inyo, kundi sa bawat Pilipino. Yun yung matindi dun eh. Di ba? Marami kasi dyan, gumagawa lang ng kabutihan para lang dun sa kanilang community. Si Pastor Kibuloy hindi. Sa lahat, di ba? Talagang nakikinabang sa blessings. Kaya nga, alam mo yung sinasabi nila, na dami daw pagmamayari ni Pastor Kibuloy, ganito, yung mga akusasyon nila yun. Doon sila nagkakamali eh. Wala naman yun sa pangalan niya. At lahat yun, ginagamit para sa serbisyo sa bayan. Di ba ho? Ang dami ng ginagawang mga proyekto, eh kayo nga, non-stop kayo mag-inis. Pwede mong pakilinis yung bahay ko. Hindi na, alam nyo, bilib na bilib kami mga banateros sa inyo pag naglinis mo kayo. Grabe, panalo talaga. Palakpakan naman ang mga sarili natin. At isa pa pong nakita ko kay Pastor Kibuloy, hindi ho siya nababayaran. Ang prinsipyo niya hindi nababayaran. At alam ko yan, dahil ako po at ang banateros ay ilang beses na inalok para lumipat sa kabilang kubol. At nung hindi kami pumayag, anong nangyari? Demanda ang inabot ko. Hindi ko ito pinagmamalaki, pero alam nyo kasi, pasensya na medyo magiging seryoso ako. Minsan lang ako maging seryoso eh.
Ang buhay kasi isang beses lang yung dadaan sa buhay natin. Tama, mali? Lahat po tayong mamamatay. Sana iba mauna na. Lalo naman na sa kamera. Hindi, lahat po tayo namamatay, di ba? Lahat ng ginawa natin dito, lahat ng nakamkam natin dito, wala yan. Pwede mo ba dalhin sa hukay mo yan? Ang makikinabang lang ng pera ng mga congressman na yung mga kabit nila. Di ba? Ang buhay natin, kung ano yung ginawa mo, yun ang maaalala ng tao. Di ba? So sa akin, kaya kami nanindigan dito, para kay Pastor Kibuloy, dahil po yan ang gusto ko pagdating ko sa langit, sasabihin sa akin ng Panginoon, good and well, faithful servant, di ba? Yun ang maganda marinig. Wala nang iba masarap na marinig ko, hindi yun. Papuri ng tao, walang kwenta yan. Pero yung i-welcome ka ng Panginoon, welcome. Di ba? Sarap mo. Kaya na lang din nanindigan si Pastor Kibuloy. Ilang beses nilapitan ng Esiminay para ho magsilbi dito sa mga demonyo. Name the price, ika nga. 2 beses po yan, name your price. Hindi ho bumigay si Pastor Kibuloy. Ang dami dyan, tulad ng isang istasyon dyan, ang pangalan nun, muntik ako na maano. Bawal pala magmura dito, bawal ang bastos dito. Yung kapuso, at saka yung kapatid. Bakit? Tingnan nyo ngayon. Panorin nyo, sino ang binabantayan nila? Yung launching ng alyansa ng mga tae. Alyansa ng mga manggagago. Yung event na yun ang kanilang fini-feature ngayon. Walang niya, mas marami pa kayo. Isang kandidato lang yan. Doon, sama-sama na yung mga mandarambo, ang unti, pero yung napinifeature nila. Anong mahalaga kaya sa kanila yun? Gaano mahalaga kaya sa kanila yun? Di ba? Kaya tayo, wala tayong dito, bayad. Ang meron lang tayo, 2 bagay. PEP. Hindi ho bastos yun, binawin ko. PEP. Puso at panalangin. Yan po ang meron si Pastor Kibuloy. Puso at panalangin. Maaari po ba, hinigin ko sa inyo lahat na araw-araw ipanalangin po natin si Pastor Kibuloy. Panalangin natin ang isa't isa para sa ating pangangampanya kay Pastor Kibuloy. At nakita niyo yung huling survey na lumabas ngayon? Kung titingnan niyo yung survey na sabi ko, grabe ito Tinanggal na si Bato doon sa survey. Mukhang inuunti-unti na talaga dahil alam natin na pagbalik ng Senate, impeachment na. Diba? So, ang ibig ko lang sabihin, kung sila nagtatrabaho at gumagamit din sila ng letrang P, ano yung P na yun? Pera. Tayo naman ay gagamit ng letrang PP, puso at panalangin. So, yun po ang ating gagawin. Isa pang katangian na nakita ko kay Pastor Kibuloy, alam niyo ko, ano? Ito ang pinaka-turning point sa aming mga banateros. Yung humility. Sabi nga, di ba, the last will be the first, and the first will be the last. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinaka-humble na taong nakilala ko. Si Pastor Kibuloy ang isa sa pinaka-tumulong para manalo si Pangulong Duterte. Nakita nyo ba humingi ng posisyon si Pastor Kibuloy? Hindi! Anin na taon nyo? Hindi! Itong mga congressman natin. Diba? Pagpasok na pagpasok ng kanilang Panginoong Peke, kanya-kanya na silang hihiyan. O, nung pagpasok ng kanilang presidente na si Marcos, yung mga talunan na hindi ng pwesto. Si Pastor Kibuloy ang pinaka tumulong, kung hindi sa aeroplano niya,
sa helicopter ninyo. Eh wala, may hirapan mo si Pangulong Duterte. We weren't there. Sa isang araw, 4 ang pinupuntahan ni Pangulong Duterte noon. Nandun kami. Ako, si Mocha at ang Mocha Girls, 4 din ang pinupuntahan namin. Gulat na gulat kami kung paano nagagawa ni Pangulong Duterte yun. Dahil nga po yun sa suporta ni Pastor Kibuloy. Pero kahit kailan, hindi po siya namili ng pwesto. At hindi lang po yun. Hanggang kalululuhan, sinubukan siya. Kaya nga, to the point, nakulong siya. Dahil sa kanyang pagiging malapit sa mga Duterte. At ngayon, kita nyo naman ano nangyayari sa Amerika. Diba? Kita nyo nangyayari sa Amerika. Sila na mismo, lumalabas sa kanila na talagang inoperate kayo doon. Tapos, ito namang gobyerno natin, yun naman ang ginagawa. Tuwang-tuwa sila. O hindi nila nakikita ngayon na lumalabas na talaga palang masama ang ginawa nitong Amerika na to sa mga relihiyon doon. Kaya mga kababayan, sana po patuloy lang natin ikampanya si Pastor Kibuloy. Huwag tayo titigil. Pwede po ba, ito'y simula pa lang. As in, ito bahay-bahayin natin. Hindi na natin kailangan ng grupo-grupo. Kausapin natin yung kaklase natin, kaibigan natin, yung mga jowa nila. Marami kasi sila jowa. Kausapin nyo, di ba? Ipaliwanag nyo kung bakit buksan natin ang kanilang mga mata. Kasi sabi ko nga sa inyo, tama yung sinabi ni Jay. Kami ang patotoo. Buhay na patotoo. Na si Pastor Kibuloy ay talaga mapagmahal, humble, tinanggap niya ang Banateros. Ito for the record, alam niyo po ba, Banateros, binantikos kayo. Di ba? Marami sa inyo ang nasaktan namin. At kami humihingi ng tawad sa inyo. Marami sa amin, actually kami 5, ay talagang merong pagpatikos na ginawa. Pero matindi po ang inyong ginawang pagpapatawad at pagmamahal. Palakpakan nyo sa sarili. Tinatawag ko po ang Banateros, Coach Oli. Ito yung kapatid ko. Tinatanong, kapatid mo ba siya? Parang sama ng dating mo sa akin. So, okay siya, bakit ako ganon? Kapatid mo talaga yun, kapatid mo. O, kapatid ko po yan. Anak sa labas. Baby mo na po. Si Master Jadea. Jay Guevara. At syempre, yung pinakamaliit sa amin, si Boss Dada. Handa na ba music? Kakanta kami ng mga Quit Playing Games with My Heart. Quit playing games with my heart. Ito lang. Picture lang kami sa inyo, ha? Okay lang po ba? Diretso na. Sino mag-picture sa atin para nagkap dito? Ako na. Maraming salamat po. T-shirt, lagi mo ito nakikita. Ayaw. Ako kayo. Ba't makikita? Magkikita kayo. Ayaw. Upo. Pakita ka naman. Ay. Ay, tayo na lang pala kayo. Pinahimakan kami. Grabe kayo, ha? Kasi, huli tayo. Kasi lang na tayo. Yan. Yan. Ayun, hi. Sir, ito na kayo, sir. Ano? Ayan. Diyan ka na lang. Sige lang. Small, medium, and large. Yan. Sige lang. Yan. Pwede na yan. Sama kayo, ha? Sama kayo, ha? 1, 2, 1. Ito dito pa yung pagkawa eh. Kaya yan. Sige na, kami na natin natin. Nakakahiya o. Banateros o gulo-gulo. Maraming salamat po at salamat po sa mga special guest natin na dito. Mabuhay po kayo. Sama-sama tayo, ha. Tandaan natin. Righteousness exalts a nation. Ang kailangan natin na isang righteous person na si Pastor
Palakpakan natin ang mga banatero! Maraming salamat.